Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. It's 12 o'clock in the afternoon here in the Philippines at may tatlo po tayong pag-usapan ngayon. No? Una nating pag-usapan ay itong si former President Duterte may sinabi dito kay Presidente Bongbong Marcos. Okay, yan ang una. Pangalawa nating pag-usapan guys ay itong yung GMA Network nagsalita na tungkol dito sa biglaang pamamaalam dito sa Itbulaga, no, na nagka-conflict dito sa Tape Incorporated. Okay, yan ating i-explain natin yan. Pangatlo nating pag-uusapan ay itong 8 million raw ang kapalit, no, sa pagbaliktad ng mga suspect dito sa Digamo case. Okay, so yan ang tatlo nating pag-usapan. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan. Okay, so sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, subscribe, follow na rin sa Donmar TV para you are updated sa mga maiinit na balita. Okay, so sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go. Okay, thank you. So, ito na nga, una nating pag-usapan ay itong si Duterte, no, former president natin, may sinabi dito kay Presidente Bongbong Marcos. Okay, basahin natin ang balita. Yan. Sabi dito, binalita ito ng News 5, no? President Marcos is doing well, no? The fact that lumalabas ito mga sindikato na pulis is as testament to his. You know, the president cannot just brag around that I was responsible for this and that. But you have to credit his administration, his presidency for these things to have come out in the open. Yan, sinabi yan ni former President Duterte sa SMNI programa ng ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay? So, para sa akin, no, pinuri ito ni former President Duterte sa mga ginagawa ni Presidente Bongbong Marcos dahil dyan sa drug war, no? Kasi alam naman natin na itong si former President Duterte is very particular dito sa mga issue ng drugs dito sa atin sa bansa. And he appreciated Presidente Bongbong Marcos for doing well. Okay? So, sa mga DDS vloggers dyan, no? Sa mga pilit na pinag-aaway itong si Presidente Bongbong Marcos at si Duterte, no? Ano na kayo ngayon? Klarong-klaro yan. Duterte, former president, nag-appreciate sa ating Presidente Bongbong Marcos, no? Nasaan na yung naratibo ninyo na itong si former President Duterte is ayaw niya itong si PBBM, di ba? Napahiya kayo ngayon. Kayong mga DDS vloggers na Isko Moreno vloggers rin. Sa sinabi ni Duterte, klarong-klaro yan na itong si former President Duterte, mahal niya ang ating Presidenting Bongbong Marcos, especially sa mga magagandang ginagawa ng ating Pangulo. Okay? So, comment, react tungkol sa sinabi ni former President Duterte at pag-usapan natin yan sa comment section. Okay, so pangalawa nating pag-usapan ay ito ngang GMA Network, no? Itong si Attorney Annette Guzon Valdez, GMA Network Senior Vice President. Nagsalita na siya. Okay? Na itong conflict ng Itbulaga na mga host at itong Tape Incorporated or producer ng Itbulaga, okay, sa biglaang pamamaalam ng Itbulaga, no? Alam naman natin that was trending days ago, no, na biglang namamaalam sina Tito Vic at Joey, no, dahil hindi sila pinaere. Okay, so ito yung sinabi ng GMA Network tungkol sa kanila. Kasi meron kasing mga sabi-sabi na ang GMA Network raw ang nagpatalsik dito sa Tito Vic and Joey Itbulaga.
Okay? So sabi dito, ang contract ng GMA is with the Tape Incorporated, no? Wala kaming contract with TVJ as talents. Iba ang GMA, iba yung Tape. Labas ang GMA sa issue nila with Tape. Hindi naman sila umalis ng GMA. Sa totoo, umalis lang sila sa show na pinoproduce ng Tape. Okay? Klarong-klaro yan. Kung walang conflict at pumapayag yung parenthesis Sparkle Talents, why not? Kung mabibigyan ng trabaho yung talents namin, why not? We've been doing this even before nagka-falling out years and years back. Ayan ang statement, official statement ng GMA. So, meaning, ang GMA at yung mga host sa Eat Bulaga, sina Tito Vic and Joey and the rest of the Dabarkads, walang conflict ang GMA. Okay? Between them. Ang may kontrata sa GMA network ay yung Tape Incorporated, na yung Tape Incorporated, yung producer ng Eat Bulaga, sila yung may hawak sa mga host. Okay? So, klarong-klaro yan. Ito si Tito Vic and Joey, pwede lang yan silang mag-create ng if gusto nila, if meron silang pera, if gusto nilang magka-show dito sa GMA, walang problema. Yung in Tape Incorporated, no? I don't know if papayag ba ang Tape Incorporated na gagamitin yung pangalan na Eat Bulaga. Okay? Dahil dinidebate yan, no? Kung sino ba talaga ang may hawak na pangalan na yan. Kasi sabi ng kampo ni na Tito Vic and Joey, sila raw, no? Si Joey De Leon raw ang may gumagawa ng pangalan na yan. Hindi raw ang Tape. Hindi ko lang alam kung ano ang pahayag sa Tape tungkol dyan sa pangalan ng Eat Bulaga. Okay? So, comment, react tungkol sa issue na yan. Ano ang masasabi nyo? Dahil hot na issue itong Eat Bulaga ngayon, no, sa pamamaalam. Comment, react, babasahin natin yung comment sa comment section, pag-usapan natin yan. Okay? So, pangatlo nating pag-usapan. Ito na ngang itong mga suspect ng Digamo case, no? Sa pagbaliktad ng mga suspect sa Digamo case na binayaran di umano ng 8 million. Okay? So, yan ating panoorin ang balita na yan. Okay? So, let's play the video. Wait po na. Ayan. Sa Digamo murder case, nasilaw daw sa pera ang mga akusado sa Digamo murder case, kaya raw nila binawi ang kanilang mga testimonya, ayon yan sa DOJ. Pero ang buwelta ng kampo nila, walang basehan ng mga bintang. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Tig 8 milyong piso kapalitang pagbawi sa mga testimonya. Yan daw ang natanggap na intelligence report ni Justice Secretary Boying Remulla kaugnay ng mga bumaliktad na testigo sa Digamo Slay case. Nagsimula raw ang lahat ng pagbabago matapos maaresto at magsama-sama sa kulungan ang sinasabing recruiter ng mga ito na si Marvin Miranda at nang makausap ni Miranda ang kanyang abogado. Yung abogado na pumunta ron, nagsimula na yung mga offer na bigyan ng pera itong mga ibang akusado at i-offer sila ng malalaking amount ng pera. Si dating Justice Undersecretary Attorney Regnante Orsello ang nagpakilalang abogado ni Marvin Miranda na ilang beses hindi pinapasok sa NBI dahil sinabi raw ni Miranda na hindi siya kilala nito. Nakausap lang ni Orsello si Marvin nang kasama na niya ang nanay nito. Matapos raw nilang mag-usap, saka na raw nag-umpisa ang sunod-sunod na pag-atras ng mga akusado. Lawyers were the ones on top of this. And it's really not just one lawyer. These are lawyers, you know, mga nababayarang tao kasi ito. These are the expensive lawyers probably who are orchestrating the legal defense team for this terrorist group. Sa isang pahayag, itinanggi naman ni Orsello ang paratang ni Remulla.
Pawang hearsay o sabi-sabi lang daw ang basihan ng kalihim sa impormasyong nag-alok siya ng 8 milyong piso sa kada akusadong mag-aatras ng kanilang testimonya. Hindi raw dapat basta-basta nangaakusa ang isang abogadong gaya ni Remulla kung wala naman raw siyang legal na basihan. Dagdag pa ni Orseo, bukod tanging si Miranda lang ang kanyang kliyente. May ibang legal counsel ang iba pang akusado. Mariinding itinanggi ng mga abogado na mga nag-atras ng kanilang testimonya ang alegasyon ng conspiracy. Sa tingin ko po, napaka-imposible hong mangyari yan. Given that all the accused are presently inside the detention cell of NBI. Sa kabila niyan, kumpiyansa pa rin ng DOJ na nananatiling malakas ang kanilang mga ebidensya laban kay Teves. Meron pa tayong ibang object evidence, mga CCTV, ballistics at iba pang real and object evidence na nagpapakita na solid pa din po yung kaso. Wala pang bagong pahayag ang kampo ni Teves, pero ilang beses na nilang itinanggi na may kinalaman sila sa mga recantation. Sa ngayon, nasa Timor-Leste pa rin daw ang kongresista at base sa impormasyong nakarating kay Remulla, hindi na lang raw political asylum ang hiling doon ni Teves. Alam ko nag-apply rin siya ng citizenship. Nagbabalita mula sa Okay. So, yan ang update tungkol dyan sa issue ng pagbaliktad ng suspect na binayaran umano ng 8 million. So, ngayon, no, ang tanong dito, naniniwala ba kayo na binayaran talaga yung mga suspect na para bumaliktad? No? 8 million pesos. Naniniwala ba kayo dyan? Yan ang malaking tanong. Ha? I-comment nyo dyan sa ating comment section. Pag-usapan natin yan. O gawa-gawa lang ba ito kay Remulla? Yang naratibo na yan na binayaran. Ha? Maniniwala ba kayo kay Remulla? O gawa-gawa ba ito kay Remulla? I-comment down below yan, okay? O gawa-gawa lang ng mga suspect na tinorture sila, kaya sila bumaliktad. Okay? So, maraming mga anggulo, maraming mga naratibo dito. Okay? Saan kayo maniniwala ngayon? Ano ang analysis nyo? I-comment yan sa ating comment section at pag-usapan natin yan. Okay? So guys, i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na maiinit na kagaya nito. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day and God bless inyong lahat.